¿Cómo estamos, mga amigos, amigas? Kitchen time. May maingay dito sa dahil yung estudyante ng dalaga ng cashier namin sa bahay, nandito. Dito na tinuturuan sa bahay yung estudyante niya, hindi katulad kay Rihanna. Si Rihanna talaga ang pumupunta. Kasi pag ikaw ang pumupunta sa bahay ng tinuturuan mo, malaki ang ibabayad sa iyo. Whereas ang estudyante ang pupunta sa bahay, kaunti lang. Andito ako mga labs. Gusto ni Rihanna ng bango ng amoy ng tuyo. Ito oh, bango. Pinoy na bango ang tuyo. Yung binigay ni Sis Fatima. Hinugasan ko. Tapos ayan, tatlo kay Rihanna. Gusto ni Rihanna ang tuyo. Gusto niya ang dried fish. Luto ako ng dal. Pamartner namin sa roti. Nilagyan ko ng potato. Siya ang naggawa ng roti. Ako lang ang nagpa-boil. Sabi ko gawin mo dahil darating na yung yung hubby ng cashier namin sa bahay. Ayaw yun ng maamoy. Ayaw niya ng amoy ng dried fish from Pinas. Gusto niya yung amoy ng dried fish from Bangladesh. Pareho lang ang amoy. Bangladesh o Pinas is equals to same amoy. Kaso hindi nga sila sanay. So, sabi ni Mariha, may amoy daw na dried fish. So, magrespeto tayo. Kaya ngayon, ayun, naka-fried na yun. Kasi kanina ang niluto ko, wala na kaming ulam. Nagluto ako ng fish. Tapos, with vegetable. Potato at saka, yun ang gulay ko, potato at saka okra. Tapos wala na. Tapos ampalaya. So, shortage of food dahil natapos na. Ubus na namin kanina. So, magluto tayo mga loves. Ayun, si Malihadana with her studies. So, on phone na siya. Break niya. Alhamdulillah, today, wala gaanong brown out. Ay, nako. 2 days, nung isang gabi, nung isang araw at saka kahapon, ay naku, grabe ang load shedding. Panay ang load shedding dito sa lugar namin mga labs dahil dito sa lugar namin madaming malapit-lapit sa amin madaming mga garments, yung parang factory ba. Garments ang tawag nila dito. Ewan ko ba kung gano'n din sa atin yung garments. So, kaya dito lang sa amin ang madalas mag-brown out. Sa ibang lugar, nagba-brown out sandali lang. Naku, nung isang gabi, nung nakaraang gabi, kagabi rin, nakapwesto na kami sa higaan. Alas 10 ng siguro 10:45. Kung kailan nakapwesto na kami, nagkulambo lahat na, nag-brown out. Bubuksan naman namin yung bintana, ang routine namin. Isa baba pa naman kami. Bubuksan namin ang bintana para naman pumasok ang hangin. Tapos, mag-stay. No problem. Dugo. Tapos, ano ba ito? Yung nawala na tuloy ako. Kinausap ako ni Rihanna. Nawala na ang ko Rihanna. Concentration. Nawala yung ko kung anong sabihin. Saan na ba tayo nito? Ay, binuksan ang bintana. Tapos, yung mga bata magpaypay. Ako, nandito ako sa baba. Kasi nagpapalamig ako. Tapos, kagabi talaga grabe. From 10:45 siguro, 10 hanggang mga almost 2. Pawala, papatay, pawala, pabalik ang kuryente, papatay, pabalik ang kuryente, wala. Ay nako. Alhamdulillah, itong 2 days na ito, maganda ang simoy ng hangin, malamig ang hangin, pagbubuksan ng bintana. Nakakapasok ang hangin talaga, kaso malikabok ang hangin. Malikabok. Sabi ko sa mga bata, huwag na lang buksan. Dahil maghatsing-hatsing tayo, walang magawa tayo, bubuksan talaga dahil masuffocate tayo nito pag walang bukas ang bintana.
Yung kapartner namin, maganda ang pwesto nila dahil may ano sa kanila, sa bedroom nila, may bintana. Tapos may ano sila, may veranda ba. So nakabukas lang yun pag pag natulog sila. So may hangin na pumapasok sa kanila. Kami talaga sarado. Ay nako. Sarado pag natutulog. Parang kulog talaga ba? Ang ibig sabihin kulog ang namin. Yun lang ang yan ang mahirap sa pag kadalasan dito kasi pag summer, yun ang time na load shedding dahil madaming gumagamit ng AC, mga IPS yung ginagamit ng yung mga mayayaman. Pag nawala ang kuryente, may gumagana ang IPS. Ang IPS parang instant instant power supply. So wala tayong yan. Sila may mga sila madadatong, kaya may AC sila. Pag walang kuryente, may IPS. So gumagana electric fan dahil sa IPS. Nagplano nga ako kahit lang bibilihin ko na lang yung ba ito, tawag maliha ang doon, yung sa para pang may brown out, may hangin din kami. Ang hirap, may exam na si Maliha. Pag walang tulog hanggang alas 2, paano nag-exam? Kasi panay ang brown out. Parang nagplano akong mag-canvas kung magkano ang yung charger fan. Yung charger fan siguro mga 5,000. Tayo niyan pag magtingin tayo. Kahapon gastos din dahil nagpa-check up ako kay Maliha. Check up ko si Maliha sa niya, sa gynae niya. So huwag mo nang bibili ng saka na muna babili. Sabi ng mga bata, bili tayo ma. Sabi ko, saka na muna yung charger fan. Kasi maganda ang charger fan dahil pag walang kuryente, ilapit namin dito sa mahigaan namin, makakahiga kami. Grabe talagang init. Naku, pag mainit, grabe ang init. Hindi mo makayanan ng walang dry ang humid ang hangin, dry na dry. Sige mga loves, na kami? Magpwesto na kami. Time to say goodbye. Goodbye. Time to say good night. Kaya ingat kayo. Ingat tayo. Ingat tayong mga loves. Ingat. Good night everyone. You're the night sky trying to make me see